Lagi, self-claim lamang ito ng simbahang Katoliko. Kung ating pag-aralan ang Biblia, huwag kayong maniniwala sa kanila. Siyempre, ang mga hindi Katoliko hindi talaga maniniwala sa paring Katoliko na ito. Si Father Darwin na isang sinungaling. Ito ang patutsada ng isang anti-Catholic na naman na tinawag na si Father Darwin daw ay sinungaling. Ang tanong, bakit kayo naniniwala sa Biblia na produkto ng simbahang Katoliko? Ang naghati sa chapter and verses, bakit kayo sumusunod sa kalendaryo na iyon ay sa simbahang Katoliko? At sabi niya, mga kapatid, bakit daw ang ating simbahan ay nagtuturo, bakit daw ang ating simbahan ay nag-claim na siya ang tunay na iglesia. Samantalang, ayon sa kanya, na dami daw mga walang direksyon sa buhay. Self-claim lang daw ng simbahang Katoliko na siya ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Kung self-claim, dapat kayong mga nasa kaanib sa siktang tatag lamang ng tao dahil pangalanan mo ang inaniban mong sikta, sasabihin namin sinong nagtatag sa inyo. Pero, kung self-claim lang ang sinabi sa kasaysayan ng simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo, dapat magturo kayo sino ang taong nagtatag sa simbahang Katoliko kung di ang ating Panginoon Jesucristo. So, ating sasagutin ito mga kapatid, punto por punto, ang kaniyang mga patutsada sa reaksyon sa pahayag ni Father Darwin Gitgano na maraming mga makasalanan sa simbahang Katoliko. At maliban diyan, sinabi kasi ni Father Darwin na yung ibang mga sikta, wala naman silang mga santo. Bakit? Dahil tatag lamang sila ng tao. Yun. At may reaksyon siya kaugnay nito. Ito ang kaniyang reaksyon. So sa video ito, ating bibigyan reaction ang sinabi ni Father Darwin, ang isang paring Katoliko. Napansin niyo, yung mga anti-Catholic kasi, bawal yan mag-father. Pero dito, nag-Father Darwin siya. Kahit na si Father Darwin ay tinawag niyang sinungaling. Video, sinabi niya dito, here we go. Here we go. Maraming makasalanan sa simbahang Katoliko, totoo hindi. Maraming sugarol, totoo hindi. Maraming walang direksyon sa buhay, totoo hindi. Pero sa ibang sikta, mababait sila, totoo hindi. Pero bakit wala ni isa na naging santo? Kahit sa kabaitan nila, bakit ni isa walang naging banal sa kanila? Bakit? Hindi nyo alam ang sagot. Tatag sila ng tao at ang tao ay hindi banal. Kagaya ng sinabi ni Father Darwin, marami daw mga makasalanan sa simbahang Katoliko. Marami daw sugarol sa Katoliko. Maraming mga walang direksyon sa buhay. O diba? Kung totoo ngang ang reliyon ninyo ang makapagligtas, bakit madami ang walang direksyon sa buhay? Yan ang kaniyang komento na mga kapatid. Kung totoo na ang Katoliko ang relihiyong makapagligtas, bakit daw daming walang direksyon sa buhay? At sinabi pa niya, nauna na sa narinig ninyo, na sinungaling daw si Father Darwin. Maraming mga makasalanan. Sino ngayon ang maituring na sinungaling? Yung umaamin na kahit nasa tunay na iglesia, may mga kaanib na mga makasalanan tulad sa 12 apostol ng ating Panginoong Hesus. Di po ba mayroong
nagiging Judas na nagtraidor sa ating Panginoong Hesus. Sino ngayon ang sinungaling? Yung sikta na tatag lang ng tao pagkatapos nakibasa sa Biblia na wala namang sariling Biblia, namimili lang at nagsasabi na wala silang mga kasalanan. Ano ang pahayag sa Biblia kaugnay diyan? Ito sa unang Juan 1:8, ang salita ng Diyos, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kasi, sino ngayon ang mandaraya sa sarili, mga kapatid? Maliban dyan, sabi niya, ituloy natin. Nasabi na mismo sa kanyang bibig sa paring Katoliko na ito. At ang tagaibang sekta daw na sinasabi nilang mga sulpot ay mababait sila. So, mga mahal na kapatid, kung tingnan natin ang pahayag ni Father Darwin, bakit maraming mga Katoliko na mga kaanib na sa totoo naging walang direksyon sa buhay? Di dahil sila'y Katoliko. Dahil maraming di sumusunod sa aral na itinuturo ng simbahang Katoliko. Pero sa kasaysayan, marami ng mga makasalanan na sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko at nagdala sa kanila sa kabanalan. So sasagutin natin, mga kapatid, itong patusada na sabi niya kung totoong relihiyon ang simbahang Katoliko na makapagligtas sa tao. Bakit daw? Maraming walang direksyon sa buhay ng mga kaanib ng simbahang Katoliko. Non sequitur, it does not follow. Bakit? Kung yun ang argumento niya, mga kapatid, kung yung argumento mo, di ka naman niniwala sa Diyos. Bakit? Di mo ba Diyos mismo ang tagapagligtas? At bakit kung siya ang tagapagligtas, meron pang sa kanyang mga nilikha na mga anghel may naging demonyo? Bakit daming mga tao na hindi sumusunod sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo na nagdala ng kaligtasan at pinipili pa nila yung sektang tatag lamang ng tao? Kaya sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang malaman na sila'y hindi kasama natin. See? Yun pala ang mga antikristo, mga kapatid. Tuloy natin ang kaniyang pahayag. At sinabi na wala daw maski isa na naging santo sa kanila. Dahil hindi sila banal. Dahil tatag sila ng tao. At Yes, totoo naman na karamihan na mga siktang lumabas sa simbahang Katoliko, pawang tatag lamang ng tao. At ang tao na nagtatag nila ay di banal. Pero bakit ba na sa simbahang Katoliko, kahit tatag ng ating Panginoon Jesucristo, maraming mga kaanib na namumuhay sa kasalanan? Tandaan natin, mga kapatid, hindi sukatan ang mga membro kong marumi o malinis o makasalanan. Hindi po yan ang makakasira sa tunay na iglesia. Hindi yan ang maka-nullify sa pagiging banal sa tunay na iglesia. Dahil, tandaan natin sa Biblia, pag-aralan natin, ang tinutukoy nating banal ay yung kinaanibang iglesia na tatag mismo ng ating Panginoon Jesucristo, unang Pedro 1:16, na siya mismo ay banal. So, yung taong umaanib, pwedeng maligaw ng landas at magiging masama, hindi dahil sila'y umaanib sa naturang iglesia, kundi dahil hindi sila sumusunod sa tunay na iglesia. Kaya nga, sa paboritong aklat na ginagamit ng Iglesia ni Cristo na ang pamagat ay
pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, page 30, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Malinaw. Bakit nagiging makasalanan? Dahil hindi sila sumusunod sa utos ng Santa Iglesia. At walang pagkaiba sa sinabi ko na sa 12 apostol na pinili mismo ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 70. Huwag kalimutan na isa sa kanila naging masama, yun si Judas Iscariote. Naging traidor sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil ginawa ni Judas ang pagtraidor, hindi ibig sabihin na lahat ng mga apostol at ang buong iglesia ay di na banal. Kahit pa may masamang apostol na si Judas. Alam niyo sa Biblia, ang mga apostol tinatawag pa rin na mga banal. Sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 5, ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. Ang linaw mga kapatid sa nakasulat sa Biblia. So, yung sinabi niya na reaksyon niya sa pahayag ni Father Darwin na ang ibang sikta ay tatag lamang ng tao. Ang simbahang Katoliko ay tatag ni Kristo. Paano may sense po yan? No? Paano daw may sense po yan? Bakit? Di mo ba alam na dami ng pagkakataon sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang kanyang iglesia ay may mga banal at may mga makasalanan? Sa ibang sikta, tama, yung sinabi ni Father Darwin, wala po silang palatandaan sa pagiging banal. At yon lang ay nasa tunay na iglesia, ang pagiging banal. Bakit? Tama si Father Darwin. Dahil tao lang ang nagtatag sa kanilang sikta at yung taong yon ay walang kabanalan. Kaya nga may babala na sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila ay hindi kasama natin. At tandaan natin, yung sinabi niya na daming walang direksyon, eto mga kapatid, ang isang gold, no? Isang ginto. Kung ang naturang ginto ay nababalot sa putik, abay, may mga putik na nakabalot, no? Sa naturang ginto. Ang tanong, nawala na ba ang kaniyang pagiging tunay na ginto dahil lang may mga nakabalot na putik? Nanatili pa rin ang kaniyang pagiging ginto. Ikumpara natin sa ibang sikta na nag-claim na walang kasalanan, ligtas na sila, na unang Juan 1:8, yung nagsasabing walang kasalanan, mga sinungaling at wala ang katotohanan. Ikumpara natin. Walang pagkakaiba yung ibang sikta na tatag lamang ng tao na katulad sila sa isang uri ng bato na pinakinisan at nagmukhang ginto. Kahit pa makinis at kumikintab na nagmukhang ginto ang naturang bato, mananatili pa rin yung bato. Kung maalala natin sa hula sa Jeremias Kapitulo 5, versikulo 26, mga kapatid, ito ang mabasa natin.
sapagkat ang masasamang tao ay matatagpuan kasama ng aking bayan. Sila'y nagbabantay na gaya ng pagbabantay ng mga mimimitag. Sila'y naglalagay ng selo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. So, ano daw ang sabi ng Diyos? Ang mga masamang tao ay matatagpuan sa kanyang bayan. Bakit? Dahil ang tunay na iglesia ay parang ospital ito. Sa ospital ba, di ka napapasok dahil lang daming may sakit? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos Kapitulo 2, versikulo 17. Narinig ito ni Hesus, kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Yun ang dahilan kung bakit merong tunay na iglesia. Tatawagin ang mga makasalanan, hindi daw umano yung matuwid. Ano ang sabi ng tinawag na? Diyan sa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 10. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masama't mabuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. So ano daw? Ang nakapuno sa bulwagan ng pangkasalan, masama at mabuti. Imposible naman kung inosente sila nito. So ibig ba sabihin, tumigil na sa pagkabanal sa bulwagan ng kasalan ng ating Panginoon Jesucristo dahil may mga pangunahing bisita na dinala na mga masama kasama sa mabuti. Tuloy pa natin mga kapatid. Have the divine nature, then nasa panig ka naman ng kadiliman. You cannot have them together kung galit ka naman sa liwanag. Tama. Paano ka magiging makamit ang kaligtasan kung alam mo na yung inaniban mo ay siktang tatag lamang ng tao? Dahil mayroong isang sikta lamang, mayroong isang relihiyon lamang, isang iglesia lamang na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. At wala mang sino sa mga kaanib ng siktang tatag lamang ng tao na makapagturo batay sa kasaysayan o history na ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay itinatag ng tao na ordinaryo. Kaya nga, mahirapan talaga sila pag sasabihin natin, kundi si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, sino? Ayun. Saan mabasa sa history? Yun. Diyan sila mahirapan. You cannot enter into the kingdom of God while worshiping idols. Yun. Alam nyo naman, ang mga siktang tatag ng tao, pag maiipit, sa ribulto kumakapit. At totoo naman na di ka makapasok sa kaharian ng langit kung sumasamba ka ng idol, yung worshiping idols. Tama. Di talaga makapasok sa kaharian ng langit ang sumasamba ng Diyos-Diyosan. Pero ang tanong, makapasok ba sa kaharian ng langit yung mga sinungaling? Hindi rin, dahil alam naman natin sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44, ang ama ng mga sinungaling ay ang demonyo. Anong punto dito mga kapatid? Tama na sa Bible, may Diyos-Diyosan. Di ba? Yan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero isang kasinungalingan mga kapatid, yung ipinagdikdikan ng maraming mga siktang tatag lamang ng tao na lahat ng mga larawan na nasa Biblia ay Diyos-Diyosan. Half-truth ang kanilang itinuturo. Bakit? Meron silang iniwasan. Halimbawa, kung
Lahat ng mga larawan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 ay saklaw sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Bakit ang Diyos na nagbabawal sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5? Siya ang Diyos na nag-utos kay Moises, Exodo 25, 19, 22, na magawa ng mga larawan ng kerubin. At bakit sa Ezekiel 41, 17, 22, ang templo ng Diyos nakabalot ng mga imahen ng kerubin? At bakit sa ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, mga kapatid, pinagiba ng Diyos, winasak at sinunog ang mga Diyos-Diyosan? Pero, ituloy pagbasa, di po ba merong winasak? Yun ang monumento ng propeta. So, ibig sabihin, hindi lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan. Cannot serve them together. Or you cannot serve two masters. You cannot worship Jesus in spirit of truth while treating your brother and sister as trash. And then also you cannot be Well, kung nasa katotohanan ka, dapat panindigan mo. No? Kung sasabihin, batay sa kanyang reaksyon na yung ibang mga kapatid ay kinikilalang basura, kung sila'y alam nila na kaanib sila sa sekta, natatag lamang ng tao, ngunit pinipili talaga nila ang pagiging kaanib sa naturang sekta. Mas pinili nila yung sektang tatag ng tao kaysa iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Oh. So, paano mo matanggap ang kaligtasan kung iniwan mo ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Di mo ba? Si Kristo, tama, ang sinabi niya, si Kristo ang liwanag. a disciple of Jesus Christ if you are a lawless one. No? Tanungin natin ang Biblia kung may sense ba ang sinasabi nitong paring Katoliko. Ano si Jesus? Ating mabasahin sa John chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng salibutan. Ang sumusunod sa akin ay makakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ngunit ang tanong ko dito ay, nagsisilapit ba ang mga tao sa liwanag bilang si Jesus ay liwanag? Yes, nagsisilapit. At tandaan natin, kahit nga yung mga ibang sikta, ang Biblia mismo ng Simbahang Katoliko ang sinusunod. At ang kalendaryo ng Simbahang Katoliko, ang kanilang sinusunod, nagiging gabay hanggang ngayon, Gregorian calendar. Sa Simbahang Katoliko, tinanggap natin hindi lang yung ulo, kundi ang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Colosas 1, Kapitulo 18, si Kristo ang ulo at ang Iglesia ay ang kanyang katawan. Pero yung ibang mga sektang tatag lamang ng tao, tinatanggap nila ang ulo. Iniwan nila ang tunay na iglesia na siyang katawan ni Kristo. Anong resulta? Di po ba parang manananggal na ulo lang? Pagkatapos, iniwan ang tunay na katawan na iyon ang iglesia. Ano nga ba ang liwanag? Sagutin natin ang Biblia sa Proverbs chapter 6 verse 23. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. No? Si Jesus ay liwanag. At ang liwanag na iyon ay ang kautusan. Ngunit sumusunod ba sila sa liwanag, sa katuruan ni Kristo bilang daan? Yes. Sinusunod natin ang liwanag, sinusunod natin ang katuruan ng ating Panginoon Jesucristo, at ang di sumusunod, yun ang namuhay sa kasalanan. Kaya nga, dito sa Simbahang Katoliko, dami nang nagiging santo. Dahil kahit sila makasalanan, sinunod nila ang liwanag at isinabuhay nila ang aral ng Simbahang Katoliko. Pero wala tayo makita sa ibang sikta na ganyan. Ng buhay, nagsisamba sila sa bato na gawa ng mga kamay. Na So nagsisamba sa hindi bato. marunong lumakad, magsalita. Natural naman na yung larawan, di talaga yan marunong lumakad. Larawan kasi eh. Pero ang tanong,
Lahat ba na di marunong lumakad dahil larawan ay Diyos-Diyosan na? Nang inutos ng Diyos sa Exodo Kapitulo 25, 19-20 na magawa ng gintong larawan o imahe si Moises. Ang tanong, marunong ba yun lumakad? Makarinig ba yun? Hindi. Pero utos ng Diyos. So, misleading. Nabasa lang niya na ang Diyos-Diyosan ay di makalakad, nilalahat na niya. Na basta di makalakad na larawan, Diyos-Diyosan na yan. O. Bakit sa ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, nang pinasunog ng Diyos ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Bakit ang monumento ng propeta ay hindi pinagalaw? Oh, yan. Kaya research naman pag may time. Makinig, ganito sila sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Sumunod ba sila sa liwanag? Hindi. John chapter 3 verse 19. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa salibutan ng ilaw. Ngunit inibig ba ng mga tao ang dilim kaysa liwanag? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginawa niya ay pagsunod sa Diyos. So gaya ng sinabi ko, papaano magkasama ang liwanag at ang kadiliman? Hindi talaga magkasama ang liwanag at kadiliman. Hindi talaga pwede na yung mga tatag lamang ng tao na sumulpot sa tabi-tabi ay kasama yon sa tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Although, through no fault of their own, ayon sa deklarasyon ng Simbahang Katoliko, through no fault, hindi nila alam. Sila'y kinikilala na mga kapatid natin, invisible members of the Catholic Church. So, maligtas ba sila? Maligtas sila. Ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng tunay na iglesia. Tuloy natin. And then tatawagin nating may divine nature or may santo ang mga paring Katoliko. Ayon Tatawagin may divine nature o mga santo ang mga paring Katoliko. Ang Simbahang Katoliko ay taglay talaga niya ang kabanalan. At may mga pari na mga banal, mga santo papa at mga obispo at mga kaanib. Dahil ang iglesia ay banal. Dahil ang nagtatag ng iglesia ay ang ating Panginoon Jesucristo at siya'y banal. Kaya banal din ang kanyang iglesyang itinatag. Ang simbahan San Mateo 16:18 et igo di kukiato is Petros et soperam Petram edipicabo iglesiam yam et portain perinun praebilabot adversos iam. At ano ang sabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1 versikulo 7, Hepistis homon katangilitai in huluto cosmo to all church the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Ano daw mga kapatid? Sa Roma Kapitulo 1:7-8, Hepistis homon katangilitai and huluto cosmo. Ang simbahan na nasa Roma, tinawag na magiging banal. So, yung nasa Roma ay magiging bantog, magiging kilala, magiging tanyag sa buong mundo. Tanong, ano ang katuparan sa Roma Kapitulo 1:7-8? Sino ang katuparang simbahan na makikita natin sa Vatican sa Roma na tanyag, bantog at kilala sa buong mundo? Hindi yun ang simbahang tatag lamang ng mga tao, kundi ang simbahang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ituloy natin mga kapatid yung sinabi niya. sa kasulatan ni Pablo sa taga-Korinto, huwag kayong makisama sa mga di sumampalataya na parabang kapareho ninyo sila.
Maaari bang magkasama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Wala tayong tutol sa kanyang binanggit. Kaya di pwede na magkasama yung tatag ng tao at tatag ng ating Panginoon Jesucristo, di po ba? Dahil yung ibang kasi mga sekta sa Cebuano papanabla. Kahit anong reliyon ay pareho ra. Ano sila siniswerte? Dahil alam naman natin, ang iba't ibang relihiyon, different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Tuloy natin. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila. Wala At si- tayong tutol dyan, wala din tayong tutol sa Diyos-Diyosan. Tinututulan lang natin ang maling interpretasyon na sa Biblia, lahat ng mga imahe ay Diyos-Diyosan na. Okay, tuloy natin. Sila'y magiging bayan ko. Kaya makikita mo na lamang di talaga magkasundo si Kristo at ang Diablo. Ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Galit sila sa liwanag eh. Self-claim lamang ito ng simbahang Katoliko. So kung self-claim ng simbahang Katoliko, dapat ituro ninyo. Huwag kayong hanggang teore lang. Kung self-claim ng simbahang Katoliko na ang Katoliko ay tunay na iglesia, sige nga ituro. Sino ang founder ng simbahang Katoliko? Yung panindigan mo na hindi talaga magsisinungaling batay sa kasaysayan at kasaysayan. Dahil pag tagapagtatag na, dapat tingnan din natin ang kasaysayan. Sino ang nagtatag nito? Wala. Sablay. Tuloy natin. Kung ating pag-aralan ang Biblia, huwag kayong maniniwala sa kanila. Siyempre, ang mga hindi Katoliko hindi talaga maniniwala sa paring Katoliko na ito. So siyempre ang natural dahil yung mga humihiwalay sa simbahang Katoliko, yun ang katuparan sa unang Juan 2:18, nandito na ang mga Antikristo, sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Pero kung di kayo maniniwala sa simbahang Katoliko, tandaan ninyo mga kapatid, alam nyo ba kahit Iglesia ni Cristo, kahit yung ibang mga sekta, gumagamit sila ng engagement ring. Nagsimula yan sa simbahang Katoliko. Gumagamit sila ng kalendaryo. Gregorian calendar yan. Deklarara yan ni Pope Gregory XIII. Kala ko ba, di kayo maniniwala sa simbahang Katoliko? Kung di kayo maniniwala sa simbahang Katoliko, huwag nyo sundin yung kalendaryo, magawa kayo ng sa inyo. Problema yan. Ang laking problema niyan. Tuloy natin. Si Father Darwin na isang sinungaling. Ang Si katotohanan Father Darwin daw na isang sinungaling. Sabi niya, sino ang sinungaling? Yung sinabi ni Father Darwin na ang tunay na iglesia ay ang simbahang Katoliko na pinatunayan din sa Acts chapter 9 verse 31 sa original Greek Bible, Hymnen on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenen ekinyen ay kumudumini. Sinungaling ba ang maituring si Father Darwin na sinabi niya na kahit sa tunay na iglesia, sa Iglesia Katolika, may mga namumuhay ng mga makasalanan? Sinungaling ba? Sinungaling ba ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 10:22 na ang tinawag para magiging kasama sa bulwagang kasalan, mga masasama at mga mabuti? Sino ang sinungaling? Yung nagsasabing wala kaming kasalanan. Anong sinabi sa unang Juan 2:18? Ang sino mang nagsasabing walang kasalanan, mga sinungaling at wala sa katotohanan. Okay, tuloy natin. dito ay ang mga Katoliko ay hindi talaga nila mahal ang Panginoon. Halimbawa, asawa mo si Jesucristo,
Tapos, Ayan, napaka-misleading ito mga kapatid. Una, halimbawa daw, ito'y ginagamit na argumento ng Iglesia ni Cristo din. O, natural naman. Halimbawa, asawa mo si Cristo, humalik ka sa iba. o humalik Sumba siya, ka sa iba. Tapos nakita ng asawa mo na humalik ka sa mga santo, sa ibang mga Diyos. Anong mafe-feel ng asawa mo kung may kahalikan kang iba? Oh, yan. Misleading ito mga kapatid, no? Asawa mo si Kristo, pagkatapos umalik ka sa iba at nakita ng asawa mo ano ang pakiramdam niya. At ayon pa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo, itong paghalik ko, para naman ito sa iyo. Oh, yun ang mga misleading nila. Bakit? Yung paghalik ba sa larawan, ibig mo ba sabihin, ang paghalik sa larawan ay pag-Diyos na? Ano po ba kahit sa protestante na diksyonaryo, Harper's Bible Dictionary, ito mabasa natin, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Malinaw yan. Kahit pala protestante, pero nagtaka tayo mga kapatid, bakit may mga ibang mga protestante na bago lang sumulpot, di nila alam yan. Ngayon, patungkol naman sa doktrina ng Simbahang Katoliko, sa mga veneration ng sagrado na imahe, yun ba'y pag-Diyos na? Ito ang sa Catechism of the Catholic Church. Number 2138, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Yan ang di nila alam. Tira ng tira at di nila alam. Ngayon, sa Biblia ba, kahit protestante, may mabasa ba tayo na sa templo ng Diyos ay lagyan ng monumento? May mabasa ba o wala? Isaiah 56:5, then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for than having sons and daughters. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Yung templo nila, walang monumento. Wala pang altar. Sa altar, merong monumento. Asan? Monumento ng Panginoon. Isaiah 19:19. And that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord and its border. See, may altar, may monumento, pero napansin ninyo yung ibang sikta mga kapatid? Walang altar, walang monumento. Resulta, ang kanilang simbahan parang budiga. Ano po ba yung kabuluhan pala sa mga monumento? King James, punta tayo sa The Living Bible, Protestant. Ito mabasa natin mga kapatid. We will use Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future when the children ask, what is this monument for? You can tell them, it is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. See, nang dumaan ang arka, at tandaan natin, yung arka na yan ay may dalawang larawan ng kirubin. Kaya sabi niya,
magagalit daw ang Diyos. Lalo na sa mga santo. Mali, ang kagagalitan ng Diyos, yung pagsamba ng Diyos-Diyosan. Pero, sa pag-honor, pag-venerate ng mga santo, di galit ang Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng paggalang natin sa mga santo, mag-glorify ang Diyos. Halimbawa, dahil ang Diyos mismo ang source ng kabanalan. Unang Pedro 1:16. Halimbawa, may drawing ka. Napakaganda ang drawing mo. At pinupuri yung drawing mo. Tanong, magalit ka ba na nag-drawing, na ikaw ang nag-drawing, tapos pinupuri yung drawing mo? Hindi. Dahil kung pinupuri yung drawing mo, nag-glorify, pati na yung nag-drawing. Yon ang mabasa natin sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Christian Community Bible, on that day, the Lord will be glorified in His saints. See? Ano daw? The Lord will be glorified in His saints. Ngayon, yung sinabi niya, misleading na pahayag na asawa mo, tapos humalik ka sa iba na babae, tapos sabihin mo na itong paghalik na ito, para naman ito sa iyo. Magagalit talaga asawa mo. Pero tanong, yung paghalik sa mga imahe ng mga santo na nagrepresentar lamang sa mga larawan ng santo bilang paalala. Saan ba mabasa sa Bible na pag humalik ka sa imahe, pagsamba ng Diyos, Diyosan na yan? Para sa aming mga Katoliko, ang paghalik ay pagpapakita lang yan sa pagmamahal. Hindi mismo doon sa rebulto, kundi doon mismong rumirepresentar sa larawang iyon. Hindi ito pagsamba bilang Diyos-Diyosan. Bakit? Wala sa Biblia, kapatid, na pag humalik ka, katumbas na yan sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Bagkus, may pangyayari sa Biblia na may mga tao na humalik ni San Pablo. Alam nyo ba yan? Eto. Sablay ang argumento niya dito. Acts chapter 20, verse 36. When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. Ano daw mga kapatid? Hinalikan nila si San Pablo. Ngayon, tanong, pagsimba na ba yon bilang Diyos dahil hinalikan nila si San Pablo? Hindi. Ano pa ang sabi ng kadalasang ginagamit? Roma 16:16. Ito mabasa natin. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. O yan, magbatian kayo ng banal na halik. Pag Diyos na ba yan? Isip-isip naman pag may time. Itong mga sinabi nila, ating itutuwid. Dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.